Baka makatulong sa mga pupunta dito sa Spain. Last Sunday, dinatnan ko sa simbahan yung dalawa kong classmates sa Spanish. Kinakausap ng isang employer. Nagpunta pala talaga yung employer doon sa Catholic Church para maghanap na magiging chika niya sa bahay niya. At napag-alaman ko na ang gusto niya ay nasa edad 35 years old pataas yung kukunin niyang chika. Dahil nga daw pag medyo bata pa ay mahilig pang lumabas or gumimik. Kasi nga alam niyo na pag bata pa wala pang masyadong obligasyon sa buhay. Kaya ang gusto ng senyora ay yung medyo may edad para seryoso na. At gusto niya ay yung marunong magluto. Sabi ko sa kanya, lahat naman ng Pilipino ay magaling magluto. Sabi ng senyora, hindi daw lahat. Okay. Ay, akala ko kasi ay lahat ng mga Pilipino ay mahilig magluto. Kaya sabi ko sa senyora, sabi ng senyora hindi daw. Doon sakto naman yung dalawa kong classmate ng Spanish ay gusto palang alisan ng kanilang kasalukuyang amo. Dahil sa yung isa mababa ang sahod. 1,000 euro lang ang sahod niya doon sa kanyang employer. Dahil ang minimum na kasi ngayon ay 1,134 euro at whole paga. Or may bonus na tuwing July at December, yung tinatawag na paga. Syempre, sayang naman ang effort kung bilang minimum lang ang sahod mo, lalo kung pagod na pagod ka sa trabaho. Yung isa naman, kaya aalis, nako, grabe pala yung amo niya. 6 ang CCTV sa kanilang bahay. Tapos, madalas siya ang binabantayan sa CCTV. Minsan daw, tinanong siya ng amo, bakit ka nakaupo dito? Anong ginagawa mo? Hala siya, kaloka. Stay out kasi work niya, pero dinagdagan daw ang oras ng trabaho niya. Dati, 3:30 pa lang ng hapon tapos na siya trabaho. Ngayon, 6:30 na ng hapon siya nakakatapos. Nagbabaon din siya ng pagkain dahil hindi pala libre ang pagkain niya. Ganito dito sa Spain, swertihan makahanap ng mabait at galante na amo. Kaya good luck sa inyo na pupunta dito sa Spain. If ever maka-encounter kayo ng mga amo na ganyan, pwede naman na alisin nyo agad or naghahanap na kayo ng lilipatan na amo bago kayo magpaalam sa kanila para hindi kayo matambay. Alam nyo ba, isa sa dahilan kaya hindi ako makaalis dito sa amo ko dahil inaalala ko, what if, kung mabait ba or kung ano ba, kung anong klaseng amo yung malilipatan ko. Okay ba ang magiging trabaho ko doon? At syempre, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng pagiging stay out. Kasi if lilipat ako, ang gusto ko ay sana yung stay out. Para kasi mas masaya ang stay out. Maiksi ang oras, 8 oras lamang at may buhay ka sa labas pagkatapos ng trabaho mo. Alay kapag stay in ka, halos wala kang makakausap at makikita kundi mga amo mo lang. Mas mahaba pa ang oras. Ang kagandahan nga lang, hindi mo kailangan gumising na maaga at magbiyahe araw-araw. Hindi ka mapapagod bumiyahe. Kaya nasa inyo ang desisyon kung stay in o stay out ang pipiliin nyo. Depende din kasi si amo talaga. May mga amo na 7 PM pa lang ay tapos ka na sa trabaho mo. Hindi tipid sa pagkain at malaki din ang sahod. Kaya swerte mo talaga pag ganun ang matagpuan mo. Kaya sa inyong lahat na pupunta dito sa Spain, good luck sa inyong lahat. Nawa, mabait at galante ang mapuntahan yung amo. See you here in Madrid, Spain.